sir. Okay nga po. Wala sa bahay, pero kung Sige ano, po. yakagin. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. No? So, maupo mo lang. Maupo muna. So, ang ating Bible verse na babasahin ay mababasa po natin sa John 3:16. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sapagkat binigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng banal na kasulatan. At ang ibig sabihin po nun, gayon na lamang, talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Yun po. So, kung mahal na mahal tayo ng Diyos, ano naman ang ating igaganti? Sumunod po. Wala na para sumunod daw. Sumunod. Tama. Mahalin din. Diba? Yan din naman ang utos niya. No? Mark chapter 12, verse 30. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. So, yun lang. Vice versa. Alam kong mahal niyo si Lord. Kaya kayo naririto eh. Diba? Kaya kayo naririto hindi dahil sa akin. Kaya kayo naririto dahil kay Jesus. Yan sa likod ko pagkalaki-laki. No? Kaya kayo naririto. So, ang ibig sabihin, mahal niyo si Lord. Vice versa. So, hindi kayo malulugi. No? Pag minahal niyo si Lord, ang Diyos ay tapat. Diba? Minsan tayo tayong mga tao mahal ko nga, katulad nun, mahal ko nga ang asawa ko, hindi naman ako tapat sa kanya. Ngayon na lang. Tama ka? Hindi ko na babanggitin yung mga nakaraan ko. Yun ang ibig sabihin, pag tao ang nagmahal, hindi ka makakasumbong ng katapatan. Dahil tao lang. Pero pag ang Diyos minahal natin, hindi ka malulugi. Mamahalin ka ng tudo-tudo katulad ng pagmamahal niya kay Abraham. Okay, so ngayon naman po ay handa-handa po ay magpapaawit pa. Ihanda na po natin ang ating mga sarili. Tinatawagan ko po ang worship team sa pamumuno ni Ate Mel, Angel Faith at Malu. Yung lalaki, ano bang pangalan? Dali, tumayo ka lang doon. Madali lang naman eh. Sabi lang eh. Madali lang. Ito, Angel Pay. Alam mo na. Yan. Ito. Yan. Asan yung isa? At yan. Yan. Okay. So, dyan kayo sa harap. Alam mo na yan. Dito. Tapos dito. Kasi dalawa pa. Ito ang mga sikat sa Mindoro yan. Mindoro Park yan.
things yet seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. My life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. That I am, all that I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unfaith, the joy and the pain, I'm making them yours. In my past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan
magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diring-din ng Diyos ang samo ko. Alam kong diring-din ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya ay lilingkod. Alam kong diring-din ng Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapit, lalapitan Kanya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus. Kung lalapit kay Jesus.
Hello, sound check. Maraming salamat sa worship team. Bago ko po tawagin ang ating tagapagsalita sa po ito, ay gusto ko pong andugan ng sanawitin ang ating Panginoon. Sana dumana. Sana. Sorry na lang. Umilit na, nakatatlong kanta na, ayaw na magbukas. Okay, so, dahil ayaw magbukas, hindi ako makakapaghandog ng isang awitin para sa Panginoon. Ngayon naman po ay aking tinatawagan ang ating tagapagsalita sa gabi ito. No? Walang iba kundi si Ate Lee. Magandang gabi po sa ating lahat. Gabi po. Masaya po ba tayo? Amen. Amen, no? So simula kaninang umaga, hanggang ngayon, hanggang mamayang gabi sa ating pamamahinga, tayo ay nagaganap, may kasiyahan tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Kasama ba natin ang Panginoon, mga kapatid? Amen. Last time, ang ating pinagbulay-bulayan sa pamumuno ni Pastor Edgar ay tungkol sa mind shift. Natatandaan niyo ba? Mind shift. O yung pagbabago ng ating buhay. Nung nakilala natin ang Panginoon, nagkaroon ng malaking pagbabago. Kumbaga, basketball ka ba? Hindi. Ikaw po, Kuya Alex, nagpa-basketball kayo dati? Dati, no? So, sa isang basketball player, ang pagbabago noon ay 80 degrees turn, no? 80 degrees turn para ka makabuo. Ang ibig sabihin lang noon sa ating buhay, 80 degrees turn away from sin, no? So yan ang pagbabago. Lumalayo na tayo sa kasalanan. Bagamat ang kasalanan ay habol-habol tayo, pero tayo ay umaalis o lumalayo sa kasalanan. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Hingi tayo ng gabay sa Panginoon. Dahil ang Diyos, sa hapong ito, patuloy ka namin pinupuli, pinapasalamatan, sinasamba, niluluwalhati o Diyos. Salamat po sa pagmumuna mo po sa maliit na kongregasyon na ito. Nawa, Panginoon, patuloy mo pong gabayan at ingatan ang mga kapatid ko dito. Samahan mo po sila, Panginoon, sa kanilang sa aming pag-aaral ng iyong salita. Nawa, ang banal na Espiritu, ang siyang pumagina sa aming kalagitnaan. Puspusin mo po ang aming puso ng karunungan, Panginoon, upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong ipaabot sa amin. Salamat po, Diyos, at pangunahan mo po ang gawain dito. Pinadalangin din namin ang mga kasama namin na wala sa hapon dito. Nawa, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, subaybayan at paalalahanan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang last time na ating pinag-aralan ay mind shift, no? O pagbabago sa ating sarili bilang isang Kristiyano. Nung tanggapin natin si Jesus bilang ating Lord and Savior, hindi natigil ang transformation. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng transformation? Pagbabago, no? Mula sa isang madilim na buhay na wala ang si Kristo, nagkaroon tayo ng pagbabago, no? Binago, hindi tayo ang nagbago sa ating sarili, kundi si Kristo ang nagbago sa atin. Ha? Binago niya tayo ayon sa kanyang wabis. Ha? Gusto ng Panginoon na maging katulad niya tayo. Yung kanyang kabanalan ay ipinagkaloob niya sa atin at ang kaligtasan ay biyaya niya sa atin. Ang kaligtasan ng Panginoon sa atin ay hindi natin kaya bayaran, hindi natin kaya bilhin,
hindi natin kayang suklian. Kaya ngayong hapon, dahil napag-aralan na natin yung mind shift, pag-aralan naman natin ngayon yung the devices of Satan. Kasi sa bawat paglikha ng Diyos ng lahat ng mabubuting bagay, ang mga ito ay sinisira ng Diablo. Sabi na sa Ikalawang Korinto 2:11, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas, hinihingid sa atin ang ibig niyang mangyari. So, ano ang katangian ng Satanas? Siya ay manlalangan. Outwit, ibig sabihin sa English, ina-outwit, mapaglalangan ni Satanas. Yun ang ayaw ng Diyos na mangyari sa atin. Kaya nga sabi nung mensahe nung last Sunday, bantayan natin at paalalahanan ang bawat isa na mga kapatiran na laban sa gawa ng kaaway. Dahil ang kaaway ay mapaglim lang, nililig lang tayo ng mga anak ng Diyos. Kaya nga sabi, huwag tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ang sabi, mag-iba tayo ng pag-iisip upang mabatid natin ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So lahat ng bagay na nakalulugod sa Diyos, yun ang dapat natin gawin, lahat ng mabubuting bagay. Sapagkat ayaw ng Diyos ng kasamaan. Kaya ito ang dapat natin bantayan sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Hindi lamang nag-umpisa ang ating pag-ibig mananampalataya, tanggapin natin siya at pagwawakas sa noong kalagayan. Siyempre, merong isang napakalaking pagbabago at ang pagbabago niyan ay biyaya ng Diyos. No? Na tayo ay babaguhin niya, lalo ng mga kabataan ngayon, no? Mula sa pagiging tamad, no? Babaguhin ng Diyos yan sa pagiging masipag, no? Dahil kalimitan, lalo na pag yung nagbibinata, nagdadalaga, ang tagal-tagal sa higaan, pagbangon, hindi maayos-ayos yung higaan, iiwan na lang ng ganoon. Pagkakain, iiwan na lang sa lamesa yung pinagkanan, ayaw man lang maglipit. Kahit wala nang sinain, ayaw pa rin magsain. No? Patigasan ng patigasan ng ulo. No? Kung sino gutom siyang magsain. So, magkakaroon ng pagbabago. Unti-unting babaguhin tayo ng Diyos sa ating dating kalagayan. Kasi sabi nga, ang nakipag-isa kay Heso Kristo ay isa ng bagong nilalang. Kayo na nakipag-isa na kay Heso Kristo ay binago na ng Diyos. Wala na ang dating kayo ay bago na. No? Hindi na ikaw ang dating malu. Isa ka ng bagong malu. No? Hindi na ikaw ang dating Gemma. Ikaw ay bago na, malapit ka na magiging mang-aawit. Kung ikaw ay umaawit doon sa karaoke sa Mindoro, dito ka na dinadala ng Diyos. Kaya ka pinapractice na no? Pinapractice ka na para ikaw ay magiging bago na. Okay? So, kahit hindi natin gusto, pag ginusto ng Diyos, wala tayong magagawa. Diba? Amen ba? Talagang babaguhin tayo ng Diyos. Kasi inihahalin tulad tayo sa isang, alam niyo ba yung gold? Kapag yun ay nahukay mula sa ilalim ng lupa, yun ay madumi. Ganyan din tayo madumi. Unti-unti nililinis ng Diyos yan. Tinatapyas. Bagamat masakit, pero maganda ang resulta. Hindi tayo magsisisi kapag tayo ay binago ng Diyos. Magiging kalugod-lugod ang buhay natin kapag mayroong pagbabago. Ano nga ba ang ginagawa? Sino nga ba itong demonyong ito na nagpapasama sa atin? Dahil natin ang tao hindi masama. Nilikha itong banal ng Diyos. Kaya lamang tayo sumasama dahil sa gawa ng kaaway. Ang kaaway natin ay hindi tao, kundi ang demonyo. Sino itong demonyo na ito? Ano ang mga plano niya sa buhay natin? Ha? Ang demonyo ay
Diyos mundo. Isa siyang anghel. Ang tawag sa kanya ay morning star. Napakaliwanag niya dati. Subalit, ang kanyang kaningningan ay hindi na nalilit maningning. Dahil siya ay lubhang napaka-ambisyoso. Gusto na niya higitan ang Diyos na may lalang sa kanya. Na? Kaya ginawa niya na people's power, sila angels power. Ang 1/3 o ikatlong bahagi ng mga anghel sa langit ay tinipon niya na akay niya sa kasamaan. At dahil natuklasan ng Diyos ang kanilang ginawang magsuway, anong ginawa sa kanila? Sila ay dinagdag dito sa lupa. Kaya kung mapapansin ninyo, kung kayo ay nagbabasa ng Bible, meron doon mga tala ng mga higante, 9 feet tall, no? Yung mga anakin, mga higante. Kaya nababalitaan ninyo may mga duwende. Noong panahon ngayon wala na dahil marami ng tao. May mga tikbalang. Meron pang kung ano mga nuno sa punso na sinasabi nila. Yan ay mga fallen angels. At mapapansin ninyo kung kayo, pag may patay, lagi ninyong nakikita na, uy, kamukha ko namatay. Pero yun ay, totoo yan. Diba? Marami nagsasabi, ay, dumalang yung patay. Kasi ikaw 40 days ka ngayon. No? Pero yun ay ginagawa ng Diablo na i-duplicate ang larawan ng namatay. Actually, ang namatay na yun. No? At siya, kung siya ay namatay na mananampalataya, siya ay nagtutulog lang. Inaantay niya ang muling pagbabalik ng Panginoon upang siya man ay dadalhin sa paraiso. Okay. Ang plano ng Diyos, sirain tayo, sirain ang gawa ng Panginoon. Alam niyo ba ang plano rin ng Diyos para sa atin? Alam na natin ang plano ng Diablo. Manira, hinlangin, dayain. Ano naman ang plano ng Diyos sa ating buhay? Alam niyo ba yun? Hindi? Okay. Kasi may dalang Bible. Jeremiah 29:11. Ito yung plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda. Tandaan niyo yung mga kabataan. Sulat niyo sa inyong utak. Jeremiah 29:11. Ang plano ng Diyos sa atin, right? The plans I have for you. Plans to prosper you. Ano yung ibig sabihin ng prosper? Palaguin, pagpalain, pagandahin ang buhay. Plans to prosper you at hindi tayo masasaktan dahil aalagaan, may nangangalaga sa atin. Plans to give you hope. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. No? Kaya wala nang magpapakamatay dahil ang Diyos ang ating pag-asa. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng future o yung hinaharap na ipagkakaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo kung kayo ay may Diyos sa inyong buhay. Okay? So alam na natin na ang Diablo ay si Satanas. At ang gawain niya, ang plano niya ay sirain ang nilikha ng Diyos. Maging tayo, no? Tayo, maging ang ating mga plano, kung hindi naka-align sa Diyos, sisirain din yan ng Diablo. Kaya anong dapat natin gawin? Dapat tayong lagi nagbabasa ng Bible. Lagi nananalangin. Sino dito ang nagbabasa ng Bible? Si mother lang ang nagbabasa. Ang mga inakay, magbasa kayo ha. Magbasa. Hindi lang pwedeng si mother. No? Dapat kayo rin. Kayo rin, nandiyan ang Diablo, tandaan ninyo, laging naka-ali-aligid, maaaring katabi ninyo dyan. No? Kasi, tinanong ng Diyos, ang Diablo, sa panahon ni Job. Sabi ng, totoo ito, nasa Bible, saan ka galing? Sabi ng Diyos sa Diablo. Sabi ng Diablo, nagparoot pa rito. Kaya beware mga kabataan, bantayan ninyo ang inyong mga sarili. Na? Sabi niya, huwag tayong umayon sa
takbo ng mundo ito, mag-iba tayo ng pag-iisip. Kaya ang Biblia, ang pagbabasa ay bibigyan ninyo ng puwang sa inyong buhay. Sino dito ang may Bible? Sa lang din, si mother lang din. Yung mga inakay, wala din. Meron yan sa, sino dito ang may cellphone? Ako, number 1, Bible, wala. Cellphone, meron. Mag-apps, merong Bible apps dyan. No? Kailangan next week, meron na kayong Bible apps. Hanapin nyo yung Jeremiah 29:11. Yan yung, pag ako nagsabi, sino ang may Bible? Si mother. Kayo wala. Sino ang may cellphone? Si mother, walang cellphone. Kayong lahat ng ito. No? Ang saklap. Kailangan meron na kayong Bible application sa inyong mga cellphone dahil mahalaga yan mga anak. No? Hindi ko kayo hinahayaan sa ganyang kalagayan. Kailangan matuto tayo. Kailangan may Bible tayo para pananggalang natin sa ating buhay. Tandaan natin, nagpaparoon pa rito, maaaring nakaupo dyan. Hindi natin alam. Kasi hindi natin siya nakikita. Pero dapat natin siya pangilagan dahil siya ang sisira sa atin, sa ating buhay, sa ating sarili, sa ating mga plano, maging sa kinabukasan ng mga kabataan. Anong paninira ang ginagawa ng diablo sa mga kabataan? Ang mga drugs na yan, yan ay gawa ng diablo. Kaya kung sino man yung mag-over, tikman, okay, bibigyan, ha? Tandaan ninyo, masisira ang inyong kinabukasan. Okay? Sa ating pagpapatuloy, ano ba ang ginagawa ng diablo sa ating buhay? Lalo na kayo mga kabataan. No? Ang diablo, pinipiringan niya ang mga mata ninyo para hindi ninyo malaman ang katotohanan. Pero ang sabi ng Biblia, the truth shall set you free. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. Nagsara yung gate. Pastor, nagsara ang gate. Pastor, nagsara ang gate. No? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Sino yung katotohanan? Jesus po. Si Jesus, kinaniyo si Mother na kasi kung hindi naman kayo nakikinig, ha? Si Jesus ang magpapalaya sa atin mula sa kasamaan patungo sa kabutihan. Gusto natin mabuting buhay, hanapin natin si Kristo. Ipamuhay natin si Kristo. Huwag natin hayaang piringan ng demonyo ang ating mga mata at lililangin na naman tayo sa sabihin. Hindi ka masyadong papaniwala dyan sa kita mo. Hindi totoo yan sinasabi. Naririnig niyo yung bulong-bulong ng diablo. Ha? Pero yung bulong, yung small voice ng Diyos. Sabi may Bible kayo, wala. Cellphone. Cellphone, marami. Mga dala-dalawa pa yung cellphone. Meron kayong Bible app. Wala din, no? So, kailangan sa next week, ikaw ba, Gemma, dalawa ang cellphone mo, no? Isa lang. Kagyan mo na ng Bible app. Meron Tagalog. Meron. Okay. So, pero naman yung audio Bible, makikinig na kayo, tinatamad kayo magbasa. Makinig kayo audio Bible. Ha? So, yun ang dapat meron kayo ng mga kapatid. Okay, pinapatawa ko na kayo ng katotohanan. Okay, tandaan natin, manlilin lang ang diablo. Okay. Ano ba ang doktrina ng demonyo? Sabi ng demonyo, oy kayo, galing kayo sa unggoy. Evolution. Pag-aralan ninyo yan, high school kayo. Diba? Evolution. Ang sabi ng demonyo, galing naman kayo sa unggoy. Ang unggoy, pag namatay, wala na. Diba? Yan ang evolution. Ang ikalawang doktrina ng demonyo ay humanism. Humanism. Mas mahalaga ang tao kaysa sa gawa ng Diyos. Kaya nga sa Europa, kung kayo ay nagpapasa ng mga news, karamihan sa mga churches doon ay sarado na dahil hindi na nila pinapahalagahan ang Diyos sa kanilang buhay. Hindi na nila tinatanggap yung kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Anong tinatanggap nila? Na
ganito na ang buhay natin. Parang uso, no? Pagkatapos nun, wala na. So, nakakalungkot. Galing daw tayo sa unggoy. Matandaan natin mga kapatid na sa Genesis, ang pagkalalang ng Diyos sa tao ay very special. Ang lahat ng bagay sa daigdig ay sinabi lang niya sa kanyang pamamagitan ng kanyang bibig. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng mga puno, magkaroon ng mga hayop. Pero tayo, pagdating sa atin, anong ginawa niya? Hinubog. Mula sa alabok, tayo ay hinubog. Binigyan ng korte ang ating katawan. Binigyan tayo ng utak. At higit sa lahat, hiningahan ang ating ilong. Ang hininga ang kanyang espiritu. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Sa Diablo, ang gagawin niya, sisirain ang buhay natin. Pero ang Diyos, inaayos ang buhay natin. No? So, tandaan natin yan. Kaya nga maraming stress sa buhay ngayon. Noong last, siguro mag-iisang buwan na, meron isang estudyante ng UST yata yun, na napakamatay, graduating na siya dahil lamang sa isang pagkakamali ng teacher. Sabi, hindi daw siya makakamarcha dahil siya ay may isang subject na bagsak. Tandaan ninyo. So yan ay gawa ng kaaway. Ba't siya nagpakamatay? Pwede naman niyang aralin pa ulit. Dahil yan ang bulong ng Diablo. Magpakamatay ka, magpakamatay ka. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ang Panginoon ay, alam niyo ba yung gumagawa ng mga yung ganyan, yung tinatangan ang tawag yan, pasok, no? Ang tawag sa Diyos, pater, kasi yan pater sa English, no? Pater. Idalangin natin, lalo na kayong mga kabataan, na hulmahin ng Diyos ang ating buhay ayon sa Kanyang wangis. Mag-isip tayo ayon sa Kanyang kalooban, at ilagay natin si Kristo sa puso natin upang hindi tayo madala ng kalukuhan ng Diablo. Yung bang ginawa ang Diablo ng lubuti? Wala. Alam niyo kung mababasa ninyo ang banal na kasulatan, ano ang ginagawa ng Diablo? Sinisira niya unti-unti ang buhay ng, lalo na ngayong panahon na ito, lalo na ng kabataan. So ang dalawang doktrina ng demonyo ay, ano yun? Pinag-aralan ninyo? Tayo ay galing sa unggoy o evolution at humanism. Na? Tayo ay galing sa unggoy, panlilin lang yan. Gusto mo ba, Gemma? Sasabihin ko yan mo unggoy. Hindi. Tao ang nuno mo. No? Pinanggalingan mo ay tao. Ilalag ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. Na? At hindi tayo umaasa sa tao lamang, kapwa-tao, sapagkat kapag tayo ay umasa sa kapwa-tao, magbibigo lang tayo. Pero yan ang ini-inject ng Diablo, na tayo ay umasa sa tao. Umasa tayo sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diablo may kapangyarihan din. No? Hindi natin siya nakikita dahil espiritu din. Pero higit ng kapangyarihan, ang Diyos natin sinasamba. Ha? Ano ang ating panlaban? Laban sa suligi ng Diablo. Ang sabi dito, defense against the schemes of the devil. Para wag tayong mapahama, ang sabi dito, then you will know the truth, and the truth will set us free. Dapat alam natin yung katotohanan. Sino nga yung katotohanan? Si Jesus. No? Si Jesus ang katotohanan. Okay? So, ano pa ang sunod? Busugin daw natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Paano natin mabubusog ang ating sarili sa salita ng Diyos? Magbasa ng Bible. Hindi naman audio Bible. No? Tapos, i-develop natin ang pag-ibig natin sa ating Diyos. Diyos Ama at
sa Diyos Anak at sa Espiritu Santo. At ang panghuli, put on the full armor of God. Alam niyo ba yung full armor of God? Nakakita na ba kayo ng sandata ng mga army noong araw? Meron dito helmet, meron dito full battle gear, meron din siyang espada. Na? So dapat daw meron tayo niyan. At sabi, ang full armor of God, ano ang sabi? Sabi dito, clothe yourself with the armor of God. Ephesians 6:48. No? Isuot daw natin ang sinturon sa ating bewang ng katotohanan. Yung sinturon na yun, yun yung nagre-represent sa katotohanan. At isuot natin yung bullet vest. Ang sabi dito, armor of God. No? Yung armor na yun, para hindi tayo, tuglain man tayo ng kalaban, hindi tayo masusugatan. Ano pa? Ang ating daw paa ay dapat meron tayong sandalyas na handang magbahagi ng salita ng Diyos anytime. Kayo ba nakapagbahagi ng salita ng Diyos? Meron na kayo na sharehan na si Jesus ang ating Panginoon? Meron na ba? Mag-share tayo mga kapatid sa inyong mga kapatid. Ikaw ba naman, ilan kayo mga kapatid? Ikaw lang mag-isa? 9 po. Ha? 9. Ako kitang pala kayo, 9 lang. So, sa 9 na yun, ikaw pala ang ligtas. Ha? So, dapat ang obligasyon mo, sharean mo ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo. Dahil, pagdating ng panahon malo, ito ang katotohanan, tatanungin ka doon ng Diyos, anong ginawa mo sa lupa? Ha? Eh kung halimbawa lang naman, no, ikaw pupunta ka sa langit. Yung mga kamag-anak mo pupunta sa India, matutuwa ka kaya? Siyempre hindi, no? Kaya dapat mag-share tayo. Paano tayo mag-share? Study the Word of God. Okay? So ano pa? Kailangan natin ng panyapak dahil ang tudla ng kaaway ay araw. Ano yung araw sa Tagalog? Pana? Mana na nagliliyab. Yan ang itinutudla sa atin para tayo ay magapit. Meron din helmet ng pagkaligtasan at higit sa lahat merong espada. Sino dito ang merong memory verse? Memory verse, Alex Mipil. Jeremiah 29:11 yan ang memory verse ng Holy Spirit. Kapraso lang yan, sa ulong niya mga bata pa kayo. No? Jeremiah 29:11. O Corinthians 20:11. Na? Okay, so dapat meron yan dahil kapag tinudla tayo, ang ating pananggalang ay yung salita ng Diyos. Yan ang panlaban natin. Diba, tinudla tayo. Ang ating isasabihin, oh joy, greater is He that is in me. Mas higit na makapangyarihan ang Diyos na nasa aking buhay. Amen ba mga kapatid? Higit na makapangyarihan ang Diyos na ating sinasampalatayanan kesa sa umiikot-ikot ng mga espiritu na yan. Tandaan niyo, marami yan silang mga masasamang espiritu. Kaya beware, kailangan natin paghandaan sila. Kasi ang tawag sa atin, mga sundalo tayo ng Diyos. No? Ang sabi dito, pray to the Spirit on all occasion. Manalangin tayo sa banal na Espiritu sa lahat na pagkakataon. Dahil, diba tingnan ninyo ngayon, magulo ang daigdig. No? Sa Russia, sa Ukraine, hindi pa natapos-tapos ang gera. Ang China, binubuli tayo. No? At marami pang iba na mga kaguluhan na nangyayari. Okay? Kaya maging alerto daw tayo. Lagi tayo nananalangin. Okay, tatlong bagay ang nais kong iparating sa inyo na kasalanan. Ang number 1 na kasalanan ay lust of the flesh. Lust. O yung pagnanais mo, yung higit pa sa pagnanais, ang aasam mo sa tawag ng laman.
natin pinapahalagahan yung tawag ng gutom. Sa manalangin. Sino dito ang nananalangin bago kumain? Kasang kamay. Wala? Meron? Ilang beses kayo manalangin? Baka nagkakain lang. Dapat manalangin tayo at all times. Hindi lang ang 3 times. Paano pag may merienda, nananalangin din? Hindi daw. Ang lupit nyo talaga, mga young people. Dapat in all occasion manalangin tayo. So, lust of the flesh. Number 2, lust of the eyes. Mata naman yun. Ang lust of the eyes na example sa Genesis, ang sabi ng Diyos sa unang tao, kay Eva at Adan, ang lahat ng punong yan, punong kahoy na yan, ay pwede ninyong kainin ang bunga. Maliban sa dalawang punot na yan, na nasa gitna. Ito si Eva, madera to no? Dapat siya ng dapat. Sino dito ang dapat baka maging Eva kayo. Nakita niya yung bunga, no? Katakam-takam, mapula-pula, mukhang malutong. Sabi ng Diyos, huwag mong kainin. Pero dala ng lust of the eyes. Kinuha niya at kinain. Mula noon, nahulog ang unang magulang natin sa kasalanan. Kaya hanggang ngayon, hanggang sa atin, makasalanan tayo. Buti na lang, dumating ang Kristo. Nang tinanggap natin siya bilang ating Lord and Savior, inalis na tayo sa kasalanan. Okay, ano pang pangatlo? Pride of life. Sabi nga, di ba may kasabihan sa inyo sa Batangas? Nawala na ang yaman, wag lang ang yabang. So yung yabang na yan, ang muhin-muhin ang Diyos. Yung tayo yabang mga kapatid, hindi totoo yan, kasabihan na yun ang mga manginginom doon sa Batangas, hindi naman sa inyo. Yan ay kasabihan lang. Pero, ano yan? Pride of life. Ayaw ng Diyos ng mga mayayabang. So yan yung tatlong kasalanan na namumuhin ang Diyos. Kaya ang mainam naman dahil ang sabi ng Panginoon dito ang magwawakas, Jesus has dominion over the demonic realm. Sabi si Jesus, kayang-kaya niyang gapiin ang lahat ng gawa ng kaaway na nandyan na. Alam niyo ba ang labanan? Ano na dito, hindi naman sa laman. Doon, sa taas, realm. Sa langit doon, magpapay. At ang battleground na para sa ating pagkatao, ano ang unang inaatake ng Diablo sa ating, itong ating isip. Yan siya nag-iimbota si Jeremiah. Sasabihin ko ito, kung tumango ng maaga, yan mo magalit si Alili, hindi ka magluto ng agahan. Hindi na nagluto ng agahan. Nabinat si Alili na yun, pero nagluto. No? Ganyan ang Diablo. Ini-inject yung sa utak natin. Yan ang battleground. Yung utak natin, yung ating kaisipan. Kaya, pag-ingatan natin. Sabi, Jesus has dominion over the demonic realm. At sabi pa niya, all authority in heaven and on earth has been given to us. Dapat manampalataya tayo kay Jesus. Sapagkat siya lang ang may kapangyarihan sa langit at sa lupa na ipinagkaloob na ng Diyos ang sa kanya. Kaya, si Kristo ay mananagumpay. Kung tayo ay kaisa ni Kristo, tayo man ay nananagumpay din. At ang buhay na ipinamumuhay natin, si Kristo din. Amen? Amen. Hindi na yung gusto natin ang dapat mangibabaw, kundi yung buhay na ipinamumuhay natin na kasama si Kristo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Tayo man ay mayroong kapangyarihan sapagkat sa pangalan ni Jesus. Pag tayo ay sumasaway in Jesus' name, sapagkat ang pangalan ng Jesus ay makapangyarihan. Finally, maging mapagmatsyag tayo mga kapatid, dahil ang kaaway, ang demonyo, ay hindi tumitigil sa kanyang plan
plano, nalimlagin tayo, at sirain tayo. Magandang gabi sa ating lahat. God bless po. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, pinupuli ka namin, pinapasalamatan ka namin sa gabi nito. Salamat sa pahayagan, Panginoon, ng iyong mga salita na ang mga bagay na ito ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng puso ng aking mga kapatid. Maipamuhay nila ito, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na buhay at maging matiyaga sila, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita at magbatyag sila, Panginoon, sa lahat ng oras sapagkat ang gawa ng kaaway ay patuloy na umaalip-alipin. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Ate Lil. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating mga sarili sa pagkahandog po para sa Panginoon. At habang nililiko, ay aawit po ako sa You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartache, broken when nights are wide, you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I will serve you because I love you. You have given life to me. I was nothing until you found me. You have given life to me. Heartache, broken people, broken nights are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. You have given life to me. Ngayon po, inaanyayahan ko si Ate Mel para ipanalangin po ang ating mga handog. Maraming salamat po Panginoon sa araw na ito na narito po kami para magtipon ng iyong salita. At maraming salamat po sa nagkaloob na pagpapadang ng kami Panginoon na patulog kayo po ng lakas at ganay namin sa iyo na matibay sa Panginoon na pag-iingat. In Jesus' name, pray, Amen. Ngayon naman po ay inaanyayahan po tumayo, kulungan. Tayo po ay manalangin at hihingin ng basbas. Lord, maraming salamat
po at muli at tinipon mo kami sa lakong ito upang kami po ay sama-sama magpuri, magpasalamat at sambahin po namin sa Espiritu at katotohanan. At maraming salamat din sa mga pagpapalang patuloy po ninyong pinadadalo sa bawat isa sa amin. At lalong-lalo na po ang kagalingan ng aming mga karamdaman. Marami po sa amin ang may karamdaman, kasama na po ang aking may bahay. Nawa po, Lord, dahil po ninyo, gumawa po kayo ng himala. Kaya nanalig ako, nananampalataya po kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. Sa iyo po'y walang imposible. At hinihingi ko rin po ang iyong basbas sa gabing ito. Pagpalain nawa kayo at ingatan, ilingap nawa ng Diyos ang mukha sa inyo at paliwanagin, at higit sa lahat, ang kapayapaan, ang siyang maghari sa inyo mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Kailangan may audio Bible na kayo next week mga kabataan.